Huling nakita itong si Bagyong Neneng sa layong 375 kilometers hilagang silangan ng Itbay at Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 45 kilometers per hour near the center at gustiness na umaabot sa 55 kilometers per hour. Sa ngayon, kung makikita po natin, may distansya po ito sa ating kalupaan. Hindi po nakakaabot sa extreme northern Luzon yung kanyang hangin at mga pag-ulan. So wala po itong direct impact sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero ang nakikita po nating influence nito sa weather condition natin ngayon ay na-enhance po niya ang habagat o southwest monsoon at itong southwest monsoon po ang nagdudulot ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ho ng Luzon at ilang bahagi po ng Western Visayas. So kung mapapansin nga po natin ngayon sa ating latest satellite imagery, medyo madami o may karamihan po at malawak yung moisture na mula dito sa dagat sa western portion ng ating bansa at napupunta at nadadala po dito sa Luzon. So ibig sabihin, inaasahan pa rin natin yung malalakas na pag-ulan especially sa westernmost portion ng Luzon such as sa Zambales, Bataan at maging sa Occidental Mindoro. Samantala dito naman sa Metro Manila, sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan at maging dito sa Rizal, Cavite, Batangas at Oriental Mindoro ay significant pa rin ng mga pag-ulan. Ibig sabihin possible pa rin yung katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na mga pagbuhos ng ulan dahil pa rin yan sa habagat dahil talagang umaabot po inland. Nadadala po dahil malakas yung ating habagat ngayon, nadadala pa rin hanggang sa kumbaga dito sa inland natin, dito sa gitnang bahagi ng Central Luzon umaabot yung mga pag-ulan and even po dito sa Laguna, Rizal, Cavite at Batangas. So kung mapapansin din po natin, yung Visayas sa ngayon, medyo kaunti po yung mga pag-ulan or kaulapan. Lalong-lalo na po sa Mindanao kung saan napakababa po yung chance ng mga pag-ulan. Very suppressed po yung ating rainfall dyan at very dry ang ating condition dyan. Siguro na nakikita po natin dito na nagko-contribute is yung anticyclone ho na nasa southeastern portion ng ating area of responsibility. So may factor po yan kung bakit very dry po ang condition ngayon sa Mindanao. In fact, matataas po na temperatures ang ating nare-record doon. So ngayon, yun nga po, very concentrated yung mga pag-ulan sa Luzon habang dito naman sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ay halos walang mga pag-ulan po. Maliban dito sa weather systems na na-mention po natin sa loob ng PAR, meron pa rin po tayong mga minomonitor na weather systems naman sa labas at paligid ng ating area of responsibility. Una na nga po itong dito na sa kanlurang bahagi ng bansa, si Tropical Depression na huling nakita sa layong 905 kilometers kanluran ng extreme northern Luzon. Tropical Depression po ito at sa ngayon, mababa naman ang chance na ito ay makaapekto sa namang bahagi ng ating bansa.